atin pong mga kababayan, ay ginawa nating 156 sessions yan. Yung 156 sessions ng dialysis, sa standard na pangangailangan nila na 3 times a week, no, na sessions, times 52 weeks in a year, 156. Kaya wala na silang pinoproblema. Yung lahat ng sessions na required sa isang pasyente kada taon, may PhilHealth coverage na po, may PhilHealth benefit na po sila. Kasi yun ang mabigat yung pabalik-balik ka for treatment, sir. Pero, sir, kanina meron po ko yung nabanggit yung primary care, yung konsulta package. Interesado kami dito. Paano po ba ito? Ano po itong programa na ito kapag gustong i-avail ng PhilHealth member? Ano yun? For consultation? Ganon? Well, tama po kayo, no? Ito pong consulta benefits, no, ay para po lalong mabigyan natin ng access, no, yung mga kababayan natin na magpakonsulta na sila. So nakapaloob po dito consultation, nakapaloob din dito yung health risk assessment. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagpakonsulta. Tayo po ay magpaparehistro doon sa konsulta provider na pipiliin natin, at kapag nakapili na tayo for 1 year, no, doon tayo nakarehistro at kikilalanin tayo ng provider, ng konsulta provider, no. So kukunin nila yung ating medical history, yung health history, at alam nila kung ano yung ating mga health risks. At alam nila kung malusog tayo, di medyo ang consultation, no, far between. Pero kung medyo at risk yung pasyente, so pwedeng mas mapapadalas, no, yung kanilang consultation sa atin. Meron din po ditong nakapaloob na mga diagnostics, no, tsaka laboratory, Ma'am Maricel. Ito ay maaaring ipagawa, no, sa pasyente ng libre, wala silang babayaran sapagkat kasama ito sa package natin sa konsulta. So ilan sa mga laboratories, no, na nakapaloob po dito ay halimbawa yung X-ray po, kasama yan. Yung ECG, yung electrocardiogram, kasama po yan. Mga blood count. Kasama yung mga blood test po, no? Yung RPC, for example, urine test, yung fecalysis, at iba pa. Kung di ako nagkakamali, mga 12 hanggang 13 diagnostics, mga laboratories ay kasama dyan. Ngayon po, meron ding mga gamot, no? Merong gamot para sa pasyenteng diabetic, merong gamot para sa mga pasyente na hypertensive, meron pong gamot para sa hika, no? Ngayon, itong mga gamot at laboratories po ay available yan kung ire-recommenda ng consulta provider. Hindi po ito yung gusto nating magpa-x-ray lang, ano? So, syempre, magiging, kumbaga, wastage, ano, kung gusto lang natin. Pero dapat ay makita na kailangan talaga natin. At kung talagang kailangan, ay kasama sa package na sila ay malaboratorio. Halimbawa, x-ray, no? At kung nagme-maintenance, diabetic yung patient, libre niya makukuha yung kanyang maintenance meds. Mahalaga ito, ma'am, no? Kasi kung regular at tuloy-tuloy yung ating pagme-maintenance, bubuti po yung kalagayan ng pasyente. So, hindi yan mag-worsen, no? So, makakatulong tayo sa pagbuti ng kanila pong condition. So, yan yung ating konsulta package, Ma'am Maricel. Pero, Sir Ray, ano yung requirement para maging bahagi ka ng konsulta package? Because I'm thinking, dapat ba meron kang health condition? Or paano, for example, yung mga senior citizen natin na worried sa health condition nila at gusto nilang magpa-annual physical exam, will that be covered of the konsulta package? Actually, ma'am, itong konsulta package para sa ating lahat, malusog man o meron ng karamdaman o may health condition. Kasi ang function po o purpose ng primary care is that kung malusog tayo, ay matulungan tayo na to stay healthy. Kung tayo naman ay may medical condition, ay makatulong na hindi na ito lumala, so maaaring ire-refer tayo sa tertiary care, sa mga espesyalista. Hindi yung dediretso tayo sa espesyalista, no? Ang konsulta provider ang magsasabi kung
kung kailangan nating makipagkita sa espesyalista o kaya kung kailangan nating magpa-confine. Pero kung hindi naman at magagamot yan at the level of the consulta provider, ayan, no, bibigyan tayo ng gamot, so gagaling po tayo. Ibig sabihin, kung meron tayong nararamdaman, hindi po ito lalala, ano? Kasi pagka lumala, di syempre mas magastos po yan, no, Ma'am Maricel? Now, gusto ko lang pong i-correct na yung konsulta package natin ay hindi po ito masasabing annual check-up, ano? Okay. So, hindi na po. Pero talagang dapat nagkikita yung pasyente at yung konsulta provider. Para po makonsulta, matingnan yung kalagayan ng pasyente. At sabi ko nga, kung meron siyang medical conditions ay matulungan siya, no, na hindi na ito lumala, no, gagamutin siya at the level of the consulta provider. Pero kung hindi makakaya doon, that's the time na siya ay i-refer sa ospital man o sa espesyalista. So maiiwasan natin yung gastos kasi di ba normally ang naiisip agad natin pa doktor, ano? Opo. Magpa-confine na hindi naman dapat. Dapat dumadaan tayo lahat sa consulta provider. Ngayon, ang sistema dyan, Ma'am Maricel, tayo ang pipili ng consulta provider na gusto natin. So kami naman sa PhilHealth, ang trabaho namin, magparami ng accredited consulta providers, which as of late ay meron na tayong mahigit sa 2,000, no, na accredited providers. Pero ma'am, konti pa rin yan, yung 2,000, konti yan. Kasi ang target natin, lahat tayo mga Pilipino, ay ma-assign sa isang primary care provider na pipiliin po natin. Oo, pero sir, bago po tayo mag-commercial, paano namin malalaman kung sino-sino yung kasama dun sa 2,000 na consulta provider? Yeah. Sige po, yung pong listahan ng ating accredited providers, matatagpuan natin yan sa atin pong website. Ngayon, dun sa mga miyembro, sa mga kababayan natin na meron na pong account sa PhilHealth Member Portal, maaari din po nila makita na yan, yung listahan na yan. At ang kagandahan kung tayo po ay merong account sa PhilHealth Member Portal, ay pwede nating gawin na yung pagpili at yung pagpaparehistro sa ating pipiliing consulta provider dun mismo sa PhilHealth Member Portal. So, yan ang kagandahan kung meron po tayong account sa ating pong PhilHealth Member Portal. Okay. Sir Ray, marami pa kaming mga questions sa iyo. At saka I'm sure yung ating pong mga netizens meron din pong mga tanong para sa inyo. Kaya wag po kayong aalis, Sir Ray, ha? Babalikan po namin kayo maya-maya. Samantala mga kapatid, kung kayo po may mga tanong o yung mga nais pa po kayong klaruhin, idulog sa PhilHealth, makijoin na po kayo sa ating discussion online. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 86315788 o di po kaya ay sa 86316674. Huwag bibitiw dahil magbabalik ang program. Gusto po sana naming malaman kung ano po ba yung mga problema ninyo kung meron man, ha, na na-encounter kayo pagdating po sa pag-avail ng inyong PhilHealth benefits. Of course, kasama pa rin po natin ngayong hapon si Mr. Ray Balenia, ang Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Sir, magandang hapon po uli sa inyo, Sir Ray. Yes, Ma'am Maricel, magandang hapon at syempre sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Opo. Sir Ray, sa punto pong ito, tatanggap po tayo ng question mula po sa ating caller. Nasa kabilang linya po ng ating telepono si Jerilyn Tampilisan ng Zamboanga del Norte. Jerilyn, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, ma'am, sir. Jerilyn, ano yung concern mo? Kasama natin si Sir Ray mula sa PhilHealth. Ano yung gusto mong tanungin kay Sir Ray? Sir Ray, magandang hapon po. May tatanong lang po ako about sa PhilHealth ko. Naguhulog po ako nung 2018 nanganak ako. One po yung pinabayaran ko sa PhilHealth. Tapos, sa ngayon po, hindi ko po nahulugan 2018 to 23. Paano po ba yun? Magagamit ko pa po ba sa pagpanganak ko ng second baby? Pregnant ka ngayon, Jerilyn? Yes po. Ayun, Sir Ray, paano daw yun? Pregnant pala uli for her second baby si Jerilyn. Well, Ma'am Jerilyn, para po sa inyong kalaman, under the Universal Healthcare Law, ay
tayo pong lahat ng mga Pilipino automatic miyembro. At kapag kakakailanganin natin ng serbisyong medikal, dapat ay automatic magamit din po natin yung atin pong PhilHealth benefit. Yan po ang garansya ng Universal Healthcare Law. So ibig lang sabihin niyan, Ma'am Jerilyn, kahit na nagkaroon po ng problema sa pagbabayad ng kontribusyon, magagamit nyo pa rin yung inyong PhilHealth benefit. So dapat sa inyo pong pasilidad na pupuntahan, dapat accredited ng PhilHealth at dapat yung inyong bill, no, dapat ibawas doon yung inyong PhilHealth benefit. Ngayon, ayon din sa batas ay dapat po ay talagang babayaran natin yung ating mga kontribusyon. Kaya Ma'am Jerilyn, kung hindi pa naman ho kayo manganganak at may pagkakataon pa para maasikaso po ito, ay maaari nyo pong isettle, no, bayaran yung pong mga buwan na hindi na po kayo nakapaghulog. So, aasistihan naman po kayo ng mga kasamahan natin sa atin pong tanggapan. So, kung taga Zamboanga po kayo, meron po tayong opisina dyan, ano? Ipapahanap ko lang yung address, ano? Meron pong mag-a-assist sa inyo para po mabayaran ninyo yung inyo pong mga contributions na hindi po nabayaran. At maganda po, no, na mai-settle yan bago po kayo manganak. Pero kung hindi nyo mai-settle yan, ang garansya ng batas, dapat magamit nyo yung benefit. Okay. Jerilyn, okay ka na ba doon? Ito pa po, ma'am. Sige. So, bali, hanggang 23 po ba yung hulugan ko? Opo, maganda po na may update ninyo yung inyo pong kontribusyon. So siguro, dahil sabi nyo, 2018 pa ho kayo natigil, ano? So medyo ilang taon na po yan. Ngayon, ay maaari po na kayo ay magpa-assiste sa mga kasamahan namin sa Local Health Insurance Office para po magaang ninyo na mabayaran. So, normally yan, ang binabayaran muna yung current year, no, Ma'am Maricel. So, yung current year, ngayong 2023. Ngayon, yung mga past years, yan ay nasa pag-uusap na ng miyembro at saka ng mga kasamahan namin. Pero, basta ang sinasabi natin dito, Jerilyn, ay garantisado magagamit nyo yung inyong PhilHealth. Lamang, ay dapat talaga babayaran pa rin natin yung mga hindi natin nabayaran. Nang sa gayon, yung programa natin hindi magsasuffer, no? Mananatili po ito na matatag para hanggang sa mga susunod na mga taon, magagamit nyo pa rin yung inyong PhilHealth benefit. Okay. Sige. Salamat po. Maraming salamat din sa pagtawag, Jerilyn Tampilisa ng Zamboanga del Norte. Thank you, Jerilyn. Pero Sir Ray, paano nga ba yun? Kung halimbawa yung mga kaso nung kagaya na kay Jerilyn, 2018 pa siya huling naghulog hanggang 2023, medyo matagal siya. So paano yun makaka-apekto dun sa benepisyo bilang member ng PhilHealth? Sabi nyo dapat ma-avail pa rin. Lalo na kasi malapit na siyang manganak, ma-avail pa rin. Pero kumbaga, hanggang saan yung limitasyon? Hanggang saan siya papayagan ng PhilHealth na hindi makapag-contribute? Well, as a general rule, talagang gano'n, no? Makakagamit yung miyembro hanggat kailangan niya sapagkat yan ang garanti